So sa unang booking po natin ay express, at pagdating ko nga po dito sa pickup location, nag-doorbell na po ako sa customer para malaman nila na andito na po ako sa labas. And then maya nga po ay lumabas na rin yung customer at para iabot sa akin yung kanilang ipapadeliver na item. At yun na nga, nakuha ko na nga po ang ipapadeliver ng customer sa atin, and then pack, sabay picture, and then ready na to for deliver. So IT pick up mga lods, at meron naman po tayong 12 minutes running time at 4.5 kilometers papunta doon sa ating drop off location, ano. So holiday pala ngayon sa araw na to mga lods. At June 12, wala tayong pasok, holiday. Kaya sideline muna tayo mga lods. At ito lang naman yung ating routine kapag wala tayong pasok is bumabiyahe tayo, ano, kapag hindi naman tayo busy doon sa bahay, walang priority, walang gagawin. So ito yung ginagawa ko, bumabiyahe ako para at least magkaroon man lang kami ng extra income sa buong maghapon. Biyahe po natin ngayong araw mga lods is hanggang 5 PM lamang po tayo ngayon, ano. So lumabas ako ng bahay is 8:30 and napasukan tayo ng booking is around 9:11 ng umaga, no. So dito na tayo napasukan ng booking sa part ng Marikina. At the same time, Marikina din yung pagdadala natin ng delivery po, ano. So fare pala nito mga loads is 79 pesos, ano. So ano pang gagawin natin is let's go. Sa inyo, sir? Opo. Sa loob. Kay Sir Rohel po. Ay, pwede pumasok, sir. Wait lang, susi ko. Hindi ko na tinanggal helmet ko, sir, ha. Tinanggal ko face mask ko. Saan po? Ito. Dito. Para po kay Sir Ribagay. Okay. Thank you, sir. Salamat po. Labas na tayo dito ng Marikina at antayin na tayo ng panibagong booking, ano. Ayan. So sa ngayon wala pang pumapasok. Sana maganda-ganda yung kitaan ngayon dahil holiday naman. So sana ganun nga ang mangyari sa iniisip ko. At the same time ay kumita naman tayo, ano. So yun lang mga lods, and update ko kayo mamaya kung magkano ang ating kikitain sa buong maghapon na ating pagbiyahe sa araw na to. At yun na nga, nagtuloy-tuloy na rin yung pasok ng booking sa atin, ngunit may mga di talaga inaasahang delays dun sa pagdi-deliver natin. Kaya na itong nangyari sa akin na natagalan ako sa pag-antay ng customer, no? So walang respond dun sa mga message ko kahit nag-advance na ako magsabi na papunta na dun sa kanyang location. So dito nagkaroon ng delay at ilang minuto na rin akong nag-antay sa kanya, ano. Ngunit sa di kalaunan ay lumabas na rin tong customer at naibigay ko rin ang kanyang order. Antikan. 276 lang, ma'am. Yeah. So after ko nga maibigay sa customer ay nag-proceed na ako sa aking next delivery. At share ko lang ito guys sa inyo sa mga di pa nakakaalam, ano. So karamihan kasi ng mga motor dito guys is pinapakanan dito sa may Scout Borromeo na, dahil bawal nang lumagpas dito. So since may delivery tayo, ina-allowed naman tayo dito, eh. Ayun, so hindi tayo inarang dahil ang delivery natin is andito lang din naman sa unahan sa may Victoria Sports Tower, ano. So sa ngayon hindi naman sila nangaharang dahil holiday, ano. So kapag regular days sinaharang nila diyan yung mga nakamotor at pinapakanan dun sa Scout Borromeo, ano, dahil bawal po yung mga motor dito dumaan. Since inaayos pa po yung yung flyover dito sa may Camyas, along EDSA, no. So yun lang guys, sa mga nagdi-deliver sa part nito nung bawa nagdi-deliver ka dito sa may ang delivery mo is andito sa may Victoria Tower or along GMA station, MRT station, ano. So ina-allowed naman kayo, magpaalam lang kayo dun sa sa MMDA, ano. So pinapayagan naman nilang makadiretso yung rider, syempre para makapag-deliver. Pero kung ikaw ay dadaan lang, hindi nila na-allowed, ano. So kailangan mo talagang kumanan dun sa South Borromeo, and then dun ka kakaliwa sa may Timog Avenue, papalusot ulit dun sa
EDSA, kung going ka EDSA. So yun lang guys, sana nakatulong. So deliver na tayo dito guys, at dito yung deliver natin sa may Victoria Sports Tower. Antayin na natin si customer. So ayan mga Lods, napahigop tuloy tayo ng isang Starbucks nito ano.